Maaaring hindi ka sumang-ayon kapag sinabi ko sa iyo na ang pinakamagandang puntahan ni LeBron para sa kanyang final years ay ang Philadelphia 76ers. All they really need here is a power forward who can think the game. Lalo pa at nalipat mula sa Boston Celtics si Jaylen Brown kapalit ni Paul George at tig-dalawa mula sa first at second round pick. Brown with 1 second free. Good with .1. Samahan mo pa ng napakatinik na point guard sa katauhan ni Tyrese Maxey na sobrang ganda ng mga numero last season at isang matibay na sentro tulad ni Joel Embiid na kung magiging healthy lang buong season ay siguradong malaking tulong para sa Sixers. Kaya't kung mayroong malinaw na daan para sa pagkuha ng ikalimang singsing ni LeBron ay ito na yon. James comes flying in from the right corner. Hindi ako nagsasalita ng tapos na ang Sixers na ang magkakampyon this season. Pero kahit pumirma pa si LeBron, sa ibang team tulad ng Cleveland at Miami, ay paninindigan ko ang aking paniniwala na ang Philadelphia ang pinakamabisang kasangkapan para makuha ni LeBron ang kanyang ikalimang singsing. Dahil bukod kay Jaylen Brown at Tyrese Maxey, nakasama sa top 5 players pagdating sa scoring average last season, ay nasa poder pa rin ng Philadelphia ang batang-bata pa. Pero mamaw nang maglaro na si BJ Edgecombe na daig pa ang veterano kung gumalaw sa loob ng court. Edgecombe catapults it in, buries it. Sa katunayan, ay gumawa pa ito ng 30 points at 10 rebounds performance sa playoffs sa kanilang Game 2 laban sa Boston Celtics. At nag-a-average last season ng 16 points, 5.6 rebounds at 4.2 assists per game. Kaya naman nakasama ito sa All-Rookie First Team na deserve naman ng bagitong manlalaro. Tunay na malakas ngayon ang frontline ng Miami dahil sa pagkakatrade ng Bucks sa The Greek Freak na si Giannis Antetokounmpo. Tapos mayroon ka pang Bam Adebayo na hindi lang malakas dumepensa, malakas din daw sumuntok. Tanong pa natin kay Tyler Hero at ang pagnanais ng mga fans na matapos ang legendary book ni LeBron sa Cleveland na siguradong dudumugin ng manonood ang bawat laro ng Cavs. Pero nagpahiwatig na nga ang agent ni LBJ na si Rich Paul na this time, it's not all about money para sa hari, kundi masayang pagtatapos sa basketball. Kaya't kahit veteran minimum contract lang ang maio-offer ng Sixers kay LeBron na nagkakahalaga ng $3.9 million, ay mukhang hindi na ito masyadong pagtutuunan ng pansin ni King James. Kung talagang ang nais na lang niya ngayon ay mag-enjoy sa huling kupunan na kanyang lalaroan. At isa pang susi ay nandito nga ang kanyang extended family sa The Clutch ayon kay Brian Windhorst na si Tyrese Maxey na matagal-tagal ding workout buddy ni LeBron at mayroon na silang magandang samahan sa isa't isa. Maxey gets downhill, slams it home. Kaya't sa mga natitirang kupunan na posibleng lipatan ni LeBron ay siguradong maganda na kung mapunta siya sa Sixers. Dahil sa taas ng basketball IQ ni LeBron ay posibleng siya na ang missing puzzle para makuha ng Philadelphia ang kampyonato. Nakukumpleto sa matibay na starting five ng Sixers sa pinagsama-samang Edgecombe, Maxey, Embiid, Brown at LeBron. At pag nangyari to ay baka hindi lang ikalimang singsing ang maiuwi niya bago tapusin ang legacy sa basketball. Sapagkat kahit 41 years old na ang nag-iisang LBJ ay kilala naman itong mahusay sa pag-aalaga ng katawan. Kaya't kung walang magiging aberya sa pagpunta niya sa bagong sistema, ay napakalaki ng porsyento na madagdagan pa ang kanyang korona sa tulong ng Philadelphia na lalong sesemento ng kanyang legasiya. Chalmers, oh, James! Wow! Sana ay nagustuhan nyo ang pinag-usapan natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to like the video and hit the subscribe button. At laging tandaan, basta't kwentuhan at usapang basketball. Tara dito sa Pinoy Top Score.